Okay, ang lamig. Grabe nilamig ako, Sabagay totoo naman na malamig, maulan, Rainy season na, Ayan, so good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating daily reading. Hindi na ako umupo dun sa upuan ko. Dito na lang ako magre-reading kasi mas komportable ako dito. So, ang gagawin natin ngayon is yung ating daily reading para sa araw ng August 4, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mo makasalubong sa araw na ito. Pero bago po tayo mag-start or mag-proceed sa ating reading, gusto ko lamang kunin itong pagkakataon na ito na magpa-thank you. Maraming salamat po sa ating mga abangers sa walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. And ganun din po sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito. At sana po yung mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay, Gemini tayo. August 4, 2026. Tingnan natin my dear what is going on sa araw na ito. What is going on? Tingnan natin. Gemini. Uy, wala. Okay. The Two of Wands, my dear. So, ngayong araw na to, malalagay ka sa sitwasyon if should I go or should I stay? Should I go? Should I stay? Urong-sulong na energy, my dear, okay? Maganda tong card na to kasi meron kang nakikita or meron kang nabivision, my dear, na magandang bagay na mangyayari sa buhay mo. Pero at the same time, medyo possible na meron mga hesitation sa heart mo. Baka iniisip mo, paano pag hindi mag-work? Paano pag ganito? Paano pag ganyan? So, nandoon ka sa moment, my dear, na parang gusto mong kumalas or gusto mong umalis sa isang sistema o sa isang pangyayari o sa isang connection pero hindi mo alam kung paano mo siya gagawin. Okay? Tingnan natin ka-clarify ko to. Paki-clarify po itong card na ito. 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 Okay, eto daw. Okay, the Emperor, related sa energy ng success, okay? Ang una ko na-receive, my dear, is more on control and authority. There's a certain energy na parang nawawalan ka ng control sa sarili mo or parang let me just say, kasi si Emperor is energy of power, control, authority. So, ang nakukuha ko to the point na meron kang energy ng Two of Wands over here, medyo nandun ka sa moment na parang hindi ka makapag-decide kung ano yung gagawin mo and parang ayoko sana sabihin to pero possible na ito yung nangyayari, naapektuhan ka ng opinion or yung mga sinasabi ng ibang tao, my dear, okay, about you. Parang you are not in control of your body, of your mind, of your heart, of your emotion, and that is a very, very wrong. Pag hindi na umaayon sa yung isang sitwasyon, dapat batsi na tayo, alis na tayo, sibat na tayo. Okay, yun ang nakukuha ko dito na energy. Pero so far, kung ano din tong gusto mong mangyari, my dear, itong binabalak mo, probably ito yung magdudulot ng power, success, freedom sa iyo, my dear Gemini. So, I hope na magawa mo yung decision na yan. Okay, let's go tayo, my dear. Next card pa tayo. Next energy. Natatawa ako dun sa mga previous na in-upload ko kanina kasi nabasa ko yung mga comment. Bakit ganyan ang itsura mo? Malamig nga ni, umuulan nga ni, umuulan nga ni, kaya ganito ang itsura ko. At saka minsan meron akong ugali na kung saan ako naging komportable, doon na talaga ako. Ang ginagawa ko lang kasi is dahil ayaw ko magpakita lately dahil nga sa nahirapan talaga akong gumamit ng pustiso, itong dalawang ipin ko sa harapan is pustiso kasi yan. Hindi talaga ako sanay na naglalagay ng pustiso, no? Sasabihin mo naman magpa-fixed bridge ka, wag ka magmadali, no? Pinag-iipunan pa yan, hindi yan agad-agad, okay? Nahirapan talaga ako, my dear, sa ipin ko kaya hindi ako lagi nagpapakita. Ayoko rin naman kasi na parang maging, alam mo yun,
yung nakaharap ako sa inyo na wala akong ipin, parang gano'n, 'no? Puwede ko namang gawin, pero I don't wanna create a lot of attention naman kasi hindi na kayo naka-focus sa reading ko, do'n na kayo sa ipin ko na naka-focus. We have here the energy of the Lovers card mo 'to, my dear Gemini, okay? Etong card na 'to kasi is nagpo-promote 'to na parang, "Halika, dalawa nating asikasuhin 'to, dalawa nating ayusin 'to," something like that. It's more on collaboration, it's more on a clear communication sa card ng The Lovers. Actually, maraming kinikilig sa card na 'to, pero ako hindi ako masyadong kinikilig sa card na 'to kasi nakakakilig lang 'to kung nagkakaroon kayo ng pagkakaisa, ng harmony, ng tulungan. Pero kung wala namang harmony, wala namang tulungan, so probably nonsense din 'tong card na 'to, or kung ito ay magiging reminder sa reading natin ngayon, so definitely baka may maling nangyayari sa loob ng relationship. Let me see, let me see, let me see, my dear Gemini. Go. O, di ba? Ay, dalawa siya. Magkasama na tong dalawang card na to. Okay. May illusion na nangyayari na, my dear, sa Seven of Cups, ha. Hindi ko pa nakikita yung likod nito. Ika-clarify muna natin yung The Lovers. Dalawang card yon. Okay, dalawang card yun. Lalagay ko dito. Mamaya sabihin nyo naman, hinuhocus-pocus ko kayo eh. Okay. Okay, the Empress. Okay. Empress is connected sa energy ng love. Okay. Connected sa energy ng love. Ayan kung nanonood si Empress ngayon, no? Ayan. Medyo friend-friend kami ni Empress eh. Ayan. So, ang nakukuha ko dito is more on putting love sa loob ng relationship. Baka meron na fall out yung love over here ang nakukuha ko. Parang walang give and take na nangyayari to the point na ilalagay natin to, medyo ibe-blend in natin siya, medyo imi-mix natin siya dun sa reading. So, may nangyayari sa loob ng relationship. Ang nakukuha ko dito is parang merong hindi nagkakaintindihan, may na-fall out yung love. There's a tendency na baka na-fall out yung love mo. Like, walang cooperation, walang collaboration. Yeah, that's it. So, ngayong araw na 'to, parang may na-fall out yung love. Yun ang nakukuha ko sa area na 'to. Next card natin over here is the energy of the Seven of Cups and then the Death card. Okay, illusion. Gusto mo na maputol 'tong illusion na 'to. It makes sense kung bakit gusto mong mag-move forward kasi probably baka may nangyayari sa buhay mo as of this moment na alam mo yung parang pakiramdam na nabubuhay lang sa illusion. Parang illusion na energy lang siya. Yung parang bang typical na hindi totoo 'to eh, kasi ganito, baka puro pangako lang, blah blah blah, so on and so forth. So gusto mo siyang mag-end. Kung ano man 'tong illusion, kung ano man 'tong energy na 'to, gusto mo talaga siya mag-end. Gusto mo siguro magseryoso na, parang gano'n sa loob ng connection or sa loob ng relationship kasi meron tayong lovers over here. Magtulungan, hindi lang puro salita bagkus 'di ba meron ding gawa. Gusto mo ng totoo, totoo ngayong araw na 'to. You want to know the truth, okay? You want to know the truth, and I think kung sakasakali man na nagiging out of control ka, my dear, sa sarili mo ngayong araw na ito, parang hindi ka makapag-decide or parang hindi mo hawak ang isip mo at ang puso mo. Ang reason doon kung bakit nagkakaganon siya is because of love or because of, sabihin na lang natin, illusion, whatever it is na parang binitawan sa'yo. Like for example, ako, partner mo ko, or let me say, mahal na mahal kita, Gemini, something like that. Pero parang hindi naman nagma-match sa action ko, or hindi naman, puro lang ako salita pero hindi siya nagma-match sa action ko. I think nandoon yung energy, kaya parang nag-aalanganin ka, like, aalis na ba ako dito sa connection na to, mag-move forward na ba ako or something like that. And actually, nag-i-start siya sa energy ng love. Nandun sa area ng love. And posibleng maapektuhan, my dear, lahat ng ano. Kasi wala ka, or you are not in control of your mind, you're not in control of your heart. So, ibig sabihin, maapektuhan din pati yung usapin ng financial kasi hindi ka makapag-decide. Parang ganon. Nang dahil sa energy ng isang tao. Parang ganon. Okay. Let me see. Last two cards na lang tayo, my dear. And thank you so much po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Ingat po kayo palagi. Ingat, 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 ingat. Maulan. Ayan. We have here the energy of the chariot. And ganoon din po sa ating mga bagong subscribers. Thank you so much for subscribing, for liking, for sharing, for comment. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. I hope na nakakatulong po yung mga readings na ginagawa natin. And I hope na nag-i-enjoy po kayo sa ginagawa natin na reading. We have here the energy of the chariot. Ang chariot is energy of moving forward. This is a motivation para sa'yo. Kaklarify ko siya. Dami mong major arcana.
Ang nakukuha ko rin ngayon parang you need to put some authority din, na ayoko 'to, ito yung gusto ko, parang gano'n. You need to kung gusto mo talaga ng change, gusto mo talaga ng transformation, parang you need to put some authority. I-claim mo yung energy ni Emperor, parang gano'n. Kasi, kailangan, eh. Paki-clarify po itong ating chariot, the High Priestess. Okay, ang dami mong major arcana. Okay, High Priestess energy of revelation. I have this strong feeling, my dear, na pinapakita sa iyo ngayon ni High Priestess na may mga bagay na dapat yung energy mo ay wala doon. I can also feel na parang you need to pagsama-samahin natin yung major arcana. Ay, major arcana din pala to. Ayan, yung mga major, ang daming major arcana, grabe. Okay, death card. Ayan. Ganyan. So, ang nakukuha ko dito, Emperor, Death card, The Lovers, parang change to. Ito, kung gusto mo talaga ng pagbabago, you need to impose the change, yung transformation. Chariot, Empress, Chariot, at saka Empress, Chariot, at saka High Priestess over here. Ayan. So, sa energy naman na ito, ang nakukuha ko dito is more on parang you need to be confident, okay? You need to be confident sa mga bagay na gagawin mo because you know, my dear, na yun ang nagwo-work para sa'yo. Pero dahil tao lang tayo, most of the time baka nasasabotage din natin yung sarili natin and then hindi din natin alam, my dear, na yung energy, yung kung saan natin nalagay yung energy natin, for example, sa isang tao, something like that, is hindi pala talaga siya worth it, okay? Sa supporting card natin, 2 of Wands at saka 7 of Cups, definitely may pumipigil sa'yo para makapag-decide ka or makapag-move forward ka, okay? Pero so far, I like yung energy ng last card. Actually, hindi to last card. Meron pa tayong bottom deck of the card. I like yung energy ng ating High Priestess over here because of like clarity, like pinapakita sa iyo may kung ano yung mga bagay na no longer serving you, kung ano yung mga bagay na kinakailangan mo i-let go. Paulit-ulit ko na receive authority, authority, kailangan mo ng authority ngayon. Dahil pag sinabi mong hindi, hindi. Pag gusto. Hidden message natin is the energy of the Ace of Pentacles, energy ng kasaganahan. Honestly, lahat ng opportunities, blessing na nakahain para sa'yo, kung hindi mo talaga 'to maiga-grab nang dahil hindi ka lang talaga makapag-decide, walang mangyayari, my dear. So definitely itong energy ng 2 of Wands over here na meron kang hawak dito na globe and moving forward, alam mo na there's something na naghihintay sa'yo out there. It really doesn't matter kung sa relationship man yan or sa area man yan ng money and career. Pero it is just more on para na-stuck ka sa isang cycle or sa isang loop. It really doesn't matter kung bakit ka na-stuck dyan, kung anong dahilan kung bakit ka na-stuck dyan, kung anong reason kung bakit ka na-stuck dyan. Too much love ba? Pangako, mm, pangako, pinanghinayangan mo yung connection, whatever. Pero like, you need to analyze ngayong araw na to, my dear, kung are you still happy sa connection na yan? Are you still like being productive? Nadidrain ka ba? Kung nadidrain ka sa connection na yan, is either, ako hindi ko man sinasabing i-cut mo kaagad. Meron lang kinakailangan na gawing changes. Sa trabaho natin, sa ginagawa natin, sa everyday routine natin, kung nakaka-drain yung isang bagay, kailangan mo maglagay ng something. Parang sa pagkain yan, kung kulang ng asin, lagyan mo ng asin. Kung kulang ng kailangan ng anghang, lagyan mo ng anghang. Ganun lang yun, my dear. You need to add. Pero kung meron mga tao na hindi na talaga nakikipag-cooperate, like pinipilit at pinipilit ka, my dear, na alam mo, i-build or i-mold into something na hindi naman talaga ikaw, I guess this is the time or this is the day, my dear, na parang basta mag-take authority ka lang talaga kayong araw na to. Sabihin mo, ayaw ko yan, ito yung gusto ko, ito na yung mangyayari, ito na yung ganyan. And let us see kung makikipag-cooperate itong mga energy na involved dito sa circle mo. And kung hindi, sad to say, parang they need to go. Ganun lang yan, okay? Pero definitely, meron kang Ace of Pentacles over here. Kung ano man tong nasa isip mo, kung ano man tong nararamdaman mo as of this moment, totoo siya na meron something na naghihintay sa'yo out there, okay? So, my dear Gemini, yan po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, August 4, 2026. Kagaya po na lagi ko nga nasasambit o lagi ko nasasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Malamig nga ni! Bye-bye!